Welcome again to another video. This is Attorney Elmer Lucero. Ngayon naman po pag-usapan natin itong nangyaring pananaksak sa EDSA ng isang lalaking nag-aamok dahil hindi niya alam yung kanyang kasarian. No? Hiramin po natin yung video ng News 5 Everywhere dito sa programa ng Frontline Pilipinas. Tapos magkomento tayo along the way. No? Alamin din natin kung tama ba yung ikakaso, no, doon sa lalaking nanaksak. Okay, simulan po natin. Dalawang sugatan sa pag-amok ng isang lalaki sa EDSA Caloocan. Ang ugat ng kanyang pag-amok, naguguluhan daw kasi siya sa kanyang kasarian. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. May hawak na kutsilyong lalaking yan sa bahagi ng EDSA sa Barangay 95 sa Caloocan. Tila may hinahanap. Nasa pool din siya sa CCTV habang naglalakad. Ang mga taong nadaraanan niya napapatakbo sa takot. Dito na nagmatapang na lumapit ang isang sekyong may dalang pamalo. Pero hindi siya umubra at nasaksak siya ng suspect. Dito na kinuyog ng taong bayan ng lalaking may dalang kutsilyo. Maya-maya pa, dumating ang mga otoridad. Inaresto nila ang suspect. Nakuha sa kanya ang patalim. Yung kutsilyo, inagaw niya doon sa nagtitinda ng pinya. Yung nagtitinda ng pinya na yon, nandun po yung sa Balintawak. Nakapwesto. Sugatan ng sekyo. Gusto niya akong titirahin sa dibdib eh. Sinasalag ko yung kamay tapos pinupulikot ko tapos sa sobrang puwersa at makakuan siya eh. Malakas rin. Yun, nakuha akong timpo. Ang tapang ni Manong, no? Ni Mamang Sikyo. No? Palakpakan natin si Mamang Sikyo. Napakatapang. Kahit marunong ka ng self-defense, no? Ang pinakamagandang self-defense kapag may hawak na kutsilyo, aatake sa'yo, tumakbo ka. Para hindi ka masaksak. No? Yun yung pinakamagandang self-defense. Pero ito hinarap niya, no? Napakatapang ni Mamang Sikyo. No? Palakpakan tayo. Isa pang commuter ang nagpapagaling ngayon matapos masaksak. Dayo lang daw sa lugar ang suspect na si Art De La Cruz. Ito ang paliwanag niya kaya raw siya nanaksak. Okay, no? Kung matatandaan nyo, nagpapagaling na yung ikalawang taong nasaksak. No? Nagpapagaling. No? Mahalaga po yan, no? Na sinasabi ko para sa aking mamayang pagtalakay kung tama ba yung ikakaso dito sa taong nanaksak. Tuloy tayo. Bigla po ako, ma'am. Ayusin ko silang problema. Dami po kasi ang problema. Hindi ko matanggap na naging ano po ako, dati ako sila. So, kung maraming problema, excuse ba yun para manaksak at mag-amok? No? Pero baka naman may way, no, para ma-evaluate yung pag-iisip ni Kuya. Baka pumasok sa exempting circumstance. Okay? Tuloy pa tayo. Mensahe niya sa mga sinaksak niya. Humingi po ko na patawad. Kasi po nadala lang po ako sa pinit ko ng ulo. So, mukhang dahil dito sa interview na to, no, mababaliwala yung defense of insanity, no, para hindi siya makasuhan, no, ng ginawa niyang pananaksak dahil nagpahimingi siya ng patawad eh. So wala namang innocent person ang humihingi ng patawad, no, sa kanyang nagawa. Okay? Ibig sabihin, kung humihingi siya ng patawad, edi lucid siya, maayos yung kanyang pag-iisip. Okay? At alam niya yung kanyang ginagawa. Okay, tuloy tayo. Umamin din si De La Cruz na dati siyang gumagamit ng droga. Nakakulong siya ngayon at mahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalit. Yun. So, tigilan natin dito wag na natin tapusin. Mayroon pang natitirang konting oras ng video. Pero para mas ma-atake na agad natin kung ano yung issue, no? So, kinasuhan siya, no? Si Mamang nag-aamok ng frustrated homicide. So, tama ba yung pagkaso na frustrated homicide? No? Para sa akin po, mali po 'yon, no, na frustrated homicide. Bakit? Ito po ang dahilan, no? Ito po ang elemento
ng prostrated homicide. No? First, no, the accused intended to kill his victim. Okay, pasok yung number 1, no? As manifested by his use of a deadly weapon in the assault. So, pasok yung number 1 na element. Number 2, the victim sustained fatal or mortal wounds but did not die because of timely medical assistance. Pasok kaya sa number 2? Parang hindi, no? Kasi si Mamang si Q, no? Kung makikita mo, fully functioning siya, no? Mayroon siyang mga tama pero hindi naman fatal or mortal wounds yung kanyang natamo, yung saksak, no? Kasi ang kailangan po para maging prostrated homicide, the victim must sustain fatal or mortal wounds but did not die because of timely medical assistance. Dito pa lang sa number 2, bagsak na po yung prostrated homicide na ikakaso doon kay kuya. And I assume, no, kagaya nung sinabi ko, doon sa pangalawang biktima, nagpapagaling na. So, hindi fatal or mortal wounds yung mga saksak nung second victim. No? So, ganun lang po kasimple ang prostrated homicide. No? If the victim's wounds are not fatal, the crime is only attempted homicide. No? So, pwede pa sigurong kasuhan ng attempted homicide si kuyang nag-amok, no? Nananaksak. Kasi hindi po papasok dito sa number 2 elements. Dahil unang-una, si Mamang Guard, no, ay masigla naman, no? May mga tama siya ng saksak pero hindi fatal or mortal wounds yung kanyang mga tama. And yung number 2 victim ay nagpapagaling na. So, I assume na hindi rin fatal or mortal wounds yung mga tama niya. No? So, ang pwede lang pong ikaso kay kuya ay attempted homicide. Okay? So, sana may natutunan tayo, no? Hanggang sa muling upload ko ng video. Maraming salamat.